Banta ng matanda kay Sovereign Chi na dahil hindi nito tinanggap ang kanyang mungkahi, maghanda na si Sovereign Chi na harapin ang kanyang nalalapit na kamatayan. Kasunod nito umatake ang nagngangalit na matanda gamit ang explosive palm, na mabilis namang iniwasan pa atras ng ating bida. Mas lalo pa namang pinalakas ng pusit na matanda ang kanyang atake, kaya't lumipad na lang papalayo si Yeyen kasabay ng nag-aalalang tanong no Sovereign Chin kung saan pupunta si Yeyen. Mabilis namang sinundan ng dalawang pangit ang ating bida, saad pa ng mayor na marahil tinatago lang ni Yeyen ang Demon Sovereign Heart dahil hindi ito madaling absorbahin. Agad namang lumapag sa likod ni Yeyen ang dalawang matanda, at magkasabay na pinagbantaan ang nakatalikod at walang imok nating bida. Napangisi naman si Yeyen nang sabihin ng mga ito sa kanya na wala na siyang lugar na tatakasan. Kasabay ng paglingon sagot ni Yeyen na nagkakamali ang mga ito kung inaakalang tumatakas siya, saka sinabing naghanap lang siya ng maluwag na libingan para sa dalawang pusit. Tumatawang saad naman ni Mayor Louis Yang na napaka-arrogant ng ating bida, upang isiping kaya niyang labanan ang dalawang nasa Martial Sovereign Realm, habang siya AJ nasa Martial King Realm pa lang. Pang-iinsulto pa niya na hindi niya inaasahan ang pagiging arrogant ni Yeyen, kaya't ipapakita niya rito ang malaking agwat ng kanilang realms. Sinabi ni Xiao Yi kay Liu Yang na maaari nitong makuha ang Demon Sovereign Heart, at ang tanging nais lang niya ay ang buhay ng arroganteng si Yeyen, na agad namang sinang-ayunan ng gahamang mayor. Magkasabay na sumugod ang dalawang pusit na matanda, habang sinasabing si Yeyen na din ang pumili ng lugar na kanyang paglilibingan. Puro pag-iwas naman ang ginawa ni Yeyen sa bawat atake ng animoy mga hayop na matanda, na halata namang hindi kayang bastahin ni Yeyen ang pinagsama nitong lakas. Isang nagliliwanag na atake ang muling pinakawala ng matandang si Xiao Yi habang hindi inaasahan ni Yeyen, ngunit mas lalong nakakabigla ang di inaasahang pagbalot ng dambuhalang barrier sa kanya upang salagin ang malakas na atake. Galit na tanong ng dalawang pusit kung sino ang nanghimasok sa dipanas na kanilang laban. Bigla namang lumapag sa sahig ang dalawang sect master na sina Elder Long Jian at Elder Shen Yefu. Animoy nanggigil naman ang dalawang pusit nang makita ang di inaasahang pagsulput Jalong Sect at Wan Siyang Sect. Saad ni Long Jian na ang dalawang pusit ay parehong senior ng martial arts, kaya't isang kamalian ang pagtulungan ng mga ito ang isang junior disciple na kagaya ni Yeyen. Mungkahi pa niya na sa ngalan niya at ni Shen Yefo ng Wan Siyang Sect, ay pakawalan ng dalawang ang ating bida. Hindi pa natatapos si Elder Long sa mga sinasabi, agad na silang inatake ni Xiao Yi ng malakas nitong puwersa, halos madala ang dalawang elder. Ayon sa matandang pangit ang martial arts community ay para lang sa malalakas, kaya't nararapat lang kay Yeyen ang mamatay dahil sa pagiging mahina nito. Tanong pa ng matanda kung gaano pa katagal na puprotektahan ng dalawa, ang kinapupuotan niyang si Yeyen. Mula sa likod ng dalawang elder nakangising tanong ni Yeyen, na paano kung mas malakas siya kumpara sa pusit na matanda, habang hawak sa dalawang kamay ang Demon Sovereign Heart. Lalo namang nagliyab sa galit si Mayor Louis nang makita ang inaasam niyang kapangyarihan, ngunit nagkaroon din ng kaunting pag-asa dahil hindi pa ito tuluyang nalinang ni Yeyen. Walang tigil pa din sa pag-atake ang pangit na matanda sa kasinabing wag nang umasa pa si Yeyen na mag-upgrade ang realm, dahil ang prosesong ito ay umaabot ng buwan kaya't wala ding halaga kung paghihirapan pa niya itong gawin. Mang pang-iinsultong tanong panigaw kung iniisip pa din ba ni Yeyen na magagawa sila nitong talunin, at magagawang agad na mapataas ang kanyang realm. Patuloy din naman sa pagdepensa ang dalawang elder at pagpapatibay ng barrier ang dalawang elder, habang nasa likuran nila si Yeyen na buong konsentrasyong sinisimulan ang paglinang sa Demon Sovereign Heart. Agad niyang utos sa system na IDEVR ang makapangyarihang puso kasabay ng pagpikit upang damhin ang unti-unti nitong pagpasok sa kanyang katawan. Lalong nagngalit sa galit si Mayor Louis nang makita ito kaya't pahayag na wag nang patagilan pa ni Xiao Yi ang pagpatay dito. Habang isinasagaw ni Yeyen ang divo-uring patuloy naman ang dalawang elder sa pagprotekta sa kanya laban sa dalawang pusit. Malawak na nakangiting saad pa ng matandang pangit na isang pagkukunwari lang pala, ang inakala niyang nakamamanghang taktika na meron si Yeyen. Habang papasugod saad pa ng pusit na matanda na dahil sa magulong oras sa paligid ni Yeyen, aksidente nitong nasira ang formation na pumoprotekta sa kanya, kaya't tanong kung paano nito naiisip na kaya sila nitong pabanan. Lalo namang pinagtibay ng dalawang elder ang kanilang aura, na handang protektahan ang ating bida hanggang sa kanilang kamatayan.
Mabilis na nagsagupaan ang pusit na matanda at si Elder Yefo, habang magkatunggali naman si Xiaohi at Master Long. Saad pa ng pusit na lalaki na hinahangaan niya ang kabutihan ni Master Long, ngunit nakangising sinabi na handa niyang ibigay ang hinihingi nitong kamatayan, sa kabamwelo upang umatake ng napakalas. Ngunit natigilan silang lahat ng malakas na sumabog ang napakalakas na enerhiya, kasabay ng pagbasak ng barrier na pumoprotekta sa ating bida. Gulat na nanlaki ang mata ng dalawang pusit nang maramdaman ang nag-umapaw na kapangyarihan, lalo na nang mapawi ang makapal na usok at tumambad sa kanila ang nakapikit nating bida. Sa kabilang banda sunod-sunod naman ang naging pag-breakthrough ng realm ni Yeon, mula sa 4th stage ng Martial King Realm hanggang sa 1st stage ng Martial Sovereign Realm, kasabay ng pag-unlock sa kanyang 100-fold attack speed. Parehong hindi makapaniwala ang dalawang pusit dahil ramdam nilang tumaas na ang aura ni Yeon, sa unang stage ng Martial Sovereign Realm ng ganoon kabilis. Kasabay ng pagmulat ng mata ginamit ni Yeon ang 100-fold attack speed, kasunod ng paglapit sa pusit na matanda sa kaseri-usong tanong kung nais pa ba nitong ipaghigant ang kanyang kapatid. Kasunod nito nandilim ang paligid kasabay din ng pandidilim ng mukha ng ating bida, saka sinabing ihahatid niya ang matanda upang magkasama na silang magkapatid sa impyerno. Malakas niyang hinawakan sa leeg si Xiaohi sa kabinali ang leeg nito. Napasukan naman ang matanda na wala nang magawa dahil sa nag-umapa na lakas ng ating bida. Napasigaw naman sa gulat si Mayor Liu Yang at may bahid ng takot na tinawag ang pangalan ng Pavilion Master. Mabilis din namang lumapit sa kanya si Yeon saka nakangising sinabi na siya na ang susunod. Mabilis na tinagpa ni Yeon ang leeg ng gahamang pusit at walang kalaban-laban itong napasukan ng dugo, kasabay ng pagbagsak sa sahig ng wala ng buhay. Nangangintab pa ang dugo sa espada ng ating bida saka sinabing hindi nasusukat ang lahat sa mataas na realm, saad pa niya na nakahihiyaman ngunit kailangang pagbayaran ng mga ito ng kanilang buhay, upang may matutunan sa kanilang pagkakamali. Nanlaki din naman ang mga mata ng dalawang sect master dahil sa nakakapangilabot nilang nasaksihan, pumasok din sa kanilang isip na hindi na kailangan pa ni Yeon ng proteksyon mula sa kanila. Sa kabilang banda patuloy namang nagkakagulo ang iba pang mga disciples sa gitna ng pakikipaglaban ng mga ito sa nagkalat na mga demonic monsters, bagaman nilang oras na silang abala sa pakikipaglaban ay hindi maubos-ubos ang mga halimaw. Sa gitna ng kaabalahan sa laban hindi naman mawala sa isip ni Sovereign Qin, kung ano na ang lagay ng disciple niyang si Yeon. Ngunit hindi naman maiwan ang kasalukyang sitwasyon. Napasigaw na lang si Sovereign Qin nang malakas na umatungal papasugod ang dambuhalang usok, patungo sa nakatalikod na si Qin Yao. Ngunit bago pa tuluyang maisakatuparan ng uso ang planong pag-atake, mabilis na ipinitik ni Yeon ang daliri sa hangin. Kasunod nit animoy nagising mula sa isang dark spell ang mga demonic beast, na pinagtaka naman ng lahat ng naroroon kabilang na si Sovereign Qin, lalo na nang yumukod sa harap ni Yeon ang lahat ng kanina lang ay mga nagwawalang mga halimaw. Nakangiting iniisip ni Yeon na na-refine niya ang Demon Sovereign Heart kaya magiging madali na lang sa kanya na mapasunod ang mga low-ranked demonic beast. Ilang sandali lang ay dumating ang dalawang babae at nagtanong si Qin Yao na kung ayos lang si Yeon, dahil nag-alala silang lahat sa ating bida. Sagot lang ni Yeon na ayos lang siya. Napansin ni Qin Yao na tumaas na naman ang cultivation ni Yeon. Paliwanag ng ating bida na nagkaroon na naman ng pagkakataon na tumaas ang kanyang cultivation. Biglang lumitaw sa likuran si Sovereign Qin sabay inutusan ang ating bida na sumunod sa kanya. Nagulat ang mga babae sa biglaang paglitaw ng Sovereign. Makalipas ang ilang sandali ay nagtonggo sila sa Grand Hall ng Kaiyuan Sect. Sinabi ng Sovereign kay Yeon na lumakas na naman ito at ang lakas nito ay nasa Martial Sovereign na. Sagot ni Yeon sa kayang master na ang kanyang cultivation ay nasa first stage of Martial Sovereign na. Nagbuntong hininga ang Sovereign Qin at sinabi na ang isang tao na may talento ay nagiging sanhi ng pagsisilos ng ibang tao. Dagdag pa kahit hindi niya sabihin sa ating bida ay ang cultivation nito ay napakahalata sa lahat. Maliban sa katotohanan na kinuha ni Yeon ang Demon Sovereign Heart at inilayo sa harap ng nakararami. Ang talento nito ay nagdala ng gulo mula sa ibang sect at ang tao mula sa ibang sect ay hindi si Yeon hahayaan na makaalis. Utos ng Sovereign Qin sa ating bida na mula ngayon ay si Yeon ay magsesenay sa Rear Mountain. Marahil ang Kaiyuan sect ay hindi first class sect, ay maaari pero naman itong protektahan si Yeon mula sa mga kalaban.
Kapag ang ibang sect ay nagtangka sa buhay ni Ye Yun ay hindi yun hahayaan ng Kaiyuan sect na magtagumpay. Tanong ni Ziming Qin sa kanyang ama na kung nais ba nitong ikulong si Ye Yun sa Kaiyuan sect sa pamamagitan ng pagsisinay nito sa Rear Mountain. Sagot naman ni Li Qingzhou na pinuprotektahan lamang ng sovereign si Ye Yun mula sa mga nais pumatay dito. Nagsalita si Ye Yun sa kanyang master na nagdala siya ng gulo sa Kaiyuan sect, at ayaw niyang makita iyon. Pero hindi siya natatakot sa mga iyon at kukunin niya ang lahat ng responsibilidad dahil siya naman ang naging dahilan ng lahat ng iyon. Kumilos si Ye Yun nang napakabilis paalis ng Grand Hall kaya laking gulat ng kanyang mga kasama. Sa isang banda sa labas ng Kaiyuan sect ay may mga personalidad at disciples ng ibang sect na nais pumatay sa ating bida. Tanong ng isang butiti sa kanyang master na kung ano na ang gagawin nila. Sinabi ng isang martial artist na nakakabayo na sa kapag lumabas ang matandang si Sovereign Qin Yuan daw ay sasabihin niya rito na isuko si Ye Yun. Wala siyang pakialam kahit maging kalaban pa ito ng ibang sect para lang kay Ye Yun. Maya-maya ay biglang nagulat ang pusit matapos biglang may lumitaw sa kanyang harapan. Lumitaw si Ye Yun habang nakatayo sa ulo ng kabayo habang sinasabi sa pusit na kung sa palagay nito ay matatalo siya sa ganong kadaming tao. Utos ng lalaki sa kanyang mga kasama na iyon si Ye Yun. Ang Demon Sovereign Heart ay narito. Kaya patayin agad si Ye Yun para makuha nila ang Demon Sovereign Heart. Matapos niyang magsalita ay bigla siyang inatake ni Ye Yun sa leeg na agad niyang ikinamatay at bumulagta sa sahig. Nagsalita ang ating bida sa lahat ng tao na siya si Ye Yun na kusang umalis sa Kaiyuan sect ngayong araw. Inilabas ni Ye Yun ang token ng Kaiyuan sect bilang tanda na kasapi siya rito. Sinabi niya sa lahat na mula ngayon ay hindi na siya kasali dito. At wala na siyang relasyon sa Kaiyuan sect. Binasag niya ang token bilang simbolo na wala na siyang ugnayan sa Kaiyuan sect mula ngayon. Gulat na gulat ang mga babae ni Ye Yun sa ginawa nito na pagbasag ang token. Tanong ng mga ito na anong pinagsasabi ni Ye Yun. Lumitaw si Sovereign Qin sa likod ni Ye Yun habang sinasabi na isa itong traidor. At sino ito para sirain ang token ng Kaiyuan sect nang wala man lang palam? Umiwas si Ye Yun sa atake ng Sovereign at biglang nagtaka dahil may isang bagay na pahiwatig ang kanyang master. Inatake ni Ye Yun ang likod ng kanyang master kaya napaagak ito. Gulat na gulat ang mga disciples ng ibang sect dahil sa nakitang pinagtaksila ni Ye Yun ang sarili nitong master bagkus inatake pa nito. Dagdag pa ng mga ito na si Sovereign Qin Yuan daw ay gustong sigurong makuha ang Demon Sovereign Heart pero hindi pumayag si Ye Yun. Tumakbo ng mabilis si Ye Yun habang sinasabi sa mga kalaban na kung gusto ng mga ito na makuha sa kanyang ang Demon Sovereign Heart ay kunin ng mga ito sa kanya gamit ang sariling skills ng mga ito, at siya si Ye Yun na paglalaruan lamang ang mga ito. Di na nag-atubili pa at nagsihabol ang mga martial artist para makuha sa ating bida ang kanilang reward na Demon Sovereign Heart. Susunod pa sana si Fang Yaling sa ating bida pero pinigilan siya ni Li Qingzhou at sinabi na nasa maayos lamang si Ye Yun. Sinabi ni Li Qingzhou na ginawa lahat iyon ni Ye Yun para lang iligtas ang sect at sila. Napapainda namang sabi ng Sovereign Qin na 10% lamang ng kapangyarihan ni Ye Yun ang ginamit nito pero napinsala na siya ng husto. Mungkahi ng Grand Elder sa Sovereign na kung sa tingin ba nito ay kailangan nilang magpadala ng tao para hanapin si Ye Yun at maibalik sa kanilang Kaiyuan sect. Sagot ng Sovereign na hindi na kailangan dahil si Ye Yun ay hindi na party ng Kaiyuan sect. Kapag ginawa nila iyon ay sila ay matatanong ng ibang sect. Maliban doon ay binigyan niya si Ye Yun ng sect treasure bago ito makaalis. Ngayon ay nakadepende na lang kay Ye Yun kung gagamitin ito sa maayos ang binigay niya. At sa tingin niya ay makakagawa si Ye Yun ng sarili nitong mundo. Sa isang banda habang tumatakbo si Ye Yun ay hawak niya ang treasure na binigay sa kanya kanina ng kanyang master. Ibinigay sa kanya ng kanyang master ang Jiu Zuan Treasure Record. Ang pinakamataas na spiritual art ng Kaiyuan sect. Kapag na-cultivate niya iyon ng maayos ay mapapataas noon ang kanyang kapangyarihan at magagamit para protektahan ang sarili. Iyon ang tanging bagay na magagawa ng kanyang master para sa disciple nito. Habang nakatingin si Ye Yun sa bigay ng kanyang master ay ngumiti siya sabay nagpasalamat dito. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo para takasan ang mga pusit na nahabol sa kanya. Tahimik na naglakad palayo si Li Qingzhou,
Napansin naman ito ni Qin Yao kaya nagtanong ito kung saan ito pupunta. Sagot ni Li Qingzhou na sa Rear Mountain para magsanay. Maluhaluhang iniisip ni Fang Yaling na sa ngayon ay wala siyang magawa para tulungan ang ating bida. Sa kasalukuyang lakas niya ay magiging pabigat lamang siya kay Yeon. Ikinungkang ni Fang Yaling ang kanyang kamao habang iniisip na gusto pa niyang lumakas at mas lumakas pa. Kapag may sapat na siyang lakas ay hindi na niya hahayaan na mangyari ang pagkakataong gaya nito. Humabol si Fang Yaling kay Li Qingzhou para sumama dito sa pagsesenay. Habang naglalakad palayo si Li Qingzhou ay iniisip niya na alam niyang nasa maayos lamang si Yeon. At kapag may masamang nangyari dito ay ipagheheganti niya si Yeon. 7 araw ang nakalipas ay patuloy pa rin sa paghabol ang mga martial artist para patayin si Yeon. Sinusundan nila ang mga posibleng bakas ng ating bida. Sa isang banda ay nakaupo lamang si Yeon na nakangiti at nagkukuyakoy habang pinagmamasdan ang mga pusit na humahabol sa kanya. Sa ngayon ay magsasaya muna siya habang hinahanap ng mga ito. Magpapalakas muna siya ng husto bago pagpapatayin ang mga ito. Hindi na malaman ng mga pusit kung nasaan na si Yeon dahil sa sobrang bilis nito at nawawala na lang sa kanilang harapan. Habang panay ang hanap ng mga pusit ay nakatayo lang si Yeon sa taas ng sanga. Ayon sa ating bida na pumasok siya sa Kaiyuan sect dahil sa request ni Mayor Fang para kay Fang Yaling. Pero ngayon ay hindi na kailangan ng Fang Yaling ng protection. Ang Tianluo Empire Competition ay magsisimula matapos ng kalahating taon kaya may kalahating taon pa siya para magsanay. Maglalakbay muna siya ay sasanayin ang Jiuzuan Treasure Record ng maayos. Sa isang bansa sa Hantian County Town top of the Snowy Mountain. May manlalakbay ang mabilis na nagpapatakbo sa mga kabayo nito. Sa loob nito ay may babaeng nagngangalang Wumier rereklamo na ayon sa kasunduan ay lalabas siya para magsanay at mag-cultivate pero hindi siya pinapayagan na umatake sa kahit na isang demonic beast. Talagang nakakabagot at sa susunod ay hindi na siya lalabas pa. Sinabi ng lalaki na ang reward ni Wumier ay napakaganda at ang cultivation nito ay umangat, kailangan itong purihin ang kanilang master pagbalik nila. Maya-maya ay biglang huminto ang mga kabayo kaya naghanda agad ng kanyang espada ang babae. Tanong ni Wumier sa kanyang uncle na kung ano ang tunog na iyon. Sa kanilang harapan ay umanhil ang demonic beast na tinatawag na Flaming Lion na 6th rank demonic beast. Kinabahan na ang uncle at hindi siya makapaniwala kung bakit nagkaroon ng 6th rank demonic beast sa lugar na iyon. Napalibutan sila ng mga Flaming Lion, kaya umanda ang dalawa. Sinabi ni Wumier sa mga demonic beast na sino ang mga ito para dumaan sa kanyang daraanan, kaya pagpapapatayin niya ang mga ito. Takot na sabi ng uncle na tumakbo na si Wumier dahil wala itong laban sa mga demonic beast. Inatake ng Flame Lion ang uncle sa likod kaya bulagta ito. Nag-alala si Wumier sa kanyang uncle pero di niya namalayan na malapit na sa kanya ang galit na Flame Lion para siya ay atakihin. Biglang dumating ang ating bida sabay sinuntok ng malakas ang lupa. Nagkaroon ng malaking bitik ang lugar at sa lakas ng pressure ay umangat ang mga Flame Lion patungo sa ere. Sinabi ni Yeon sa dalawa na nanghahunting diya ng mga demonic beast sa bundok pero hindi niya inaasahan na madami ang nakatakas. Tanong pa niya sa dalawa na kung ayos lang ang mga ito. Mamula-mulang sabi ng babae na hindi siya nasaktan. Sagot ni Yeon na mabuti naman kung ganon, habang hawak-hawak ni Yeon ang putotoy ng Flame Lion. Lawit naman ang sila ng Flame Lion sa ginagawa ni Yeon. Dagdag pa ng ating bida na pag-101 na iyon. Tinanong ni Wumier ang kanyang uncle na kung tama ba ang kanyang narinig dahil halos kasing edad lang naman niya ang taong iyon. Pero nagawa na nitong mapatay ang 100 na demonic beast nang siya lang. Tanong ni Wumier sa ating bida na kung pwede ba silang mag-usap ni Yeon kahit saglit. Nagtaka naman si Yeon kung bakit. Matapos noon ay isinama ni Wumier si Yeon sa kanilang tahanan. Nagpakilala sa ating ang pinuno na si Wu Yuntian ang ama ni Wumier. Sabay nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanyang anak. Dagdag pa nito na ang kanilang pamilya ay hindi tumatanggap ng utang na loob pero huwag mag-alala si Yeon dahil may talento ito ay papayagan niya si Yeon na makapasok sa kanilang Spirit Heaven Pool Trial bilang dayuhan. Nagtanong si Yeon kung ano ang Spirit Heaven Pool Trial. Sagot ng babae na hindi ito taga doon sa kanilang lugar kaya malamang na hindi nito alam ang tungkol doon.
Paliwanag ng babae na matapos ang 3 araw ay ang Cold Spirit Heaven Pool ng Hantien County ay magbabukas. At ang Cold Spirit Heaven Pool ay isang kakaibang lugar na makikita sa Hantien County. Kapag ang isa ay nakapasok sa Spirit Heaven Pool at mag-cultivate dito. Matapos nun ay uunlad ang physique nito at cultivation. Ay kapag ang talento ay extraordinary, ang martial artist ay makakakuha ng power of divine sense. Natanong niya kung ano ang divine sense. Ayon sa pagkakatanda niya ang kapangyarihan ng divine sense ay special kaugnay ng ethereal human soul. Ang divine sense ay tinataglay lamang ng kakaunting martial artist. Halos lahat ng mga ito ay likas ng ipinanganak. Napakabihirang pagkakataon na magkaroon ng divine sense sa pamamagitan ng external forces. Sinabi ni Wu Meir sa ating bida na ang Cold Spirit Heaven Pool Trial ay nagbabukas kada 3 taon. Dahil sa limitadong halaga ng enerhiya sa loob. Lahat ng pwesto ay mahalaga, at ang mga kalahok ay nagmamula pa sa 3 major family. At dahil iniligtas siya ni Yeyun at may talento ito ay papayagan ito na makasali gamit ang pangalan ng kanilang pamilya na kasali sa major family.